Very vital to na malaman nyo kasi ang laki ng magiging impact niya kung gusto mong magtipid sa pinapagawa mong bahay or pinapagawa mong project. So, ganito yung nangyari. Nasa office ako noon, tas tinignan ko yung dalawang designer. Same lang ng ginawa ha. Same lang ng ginawang proposal. What I mean, proposal para sa isang warehouse. May dalawang design or dalawang designer. So, pinagkumpara ko lang sila. Tinignan ko kung kanino or saang designer mas mura or makakamura based sa project cost, based sa materials na gagamitin. So, ito yung na-observe ko. Yung isang designer is that iba din yung atake niya. Yung isa naman is iba din. Sa dulo, nakita ko na mas matipid yung materials na gagamitin ni designer A kesa kay designer B. Mas madami yung bakal na ginawa ni designer B kesa kay designer A. Mas malaki din yung volume ng konkreto ang ginamit ni designer B kesa kay designer A. So dun pa lang nakita ko na grabe yung magiging impact ng pagkuha mo ng isang designer. Sa start pa lang, siya yung isa sa magdidictate kasi meron pang mga factors like paano i-execute yun, sino ang gagawa, at yung gagawa ba ay mga skilled professional or talagang bihasa sa paggawa nun. Whereas kumuha ka lang ng mga hindi pa kagaling or hindi pa gaanong eksperto na mga workers, isa sa pinaka mag-dictate talaga sa presyo ng iyong ipapagawang bahay or project is that yung pagka-design ni designer. Dito pa lang, vital talaga na sa start pa lang is pumili ka na or sana makahanap ka ng isang designer na nagva-value engineering pero hindi naman sinasacrifice yung quality ng project or yung kalidad kung paano siya mag-design, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Kailangan na nag-follow sa code sa NSCP, sa Structural Code of the Philippines, yung mga kailangan i-comply, yung example, yung building, kailangan robust and matibay. Pinaka-importante yung pundasyon mo, yung mga footing design, yung structural mo, which is very important talaga, yung mga column sizes, mga beams, yung pagkabuo talaga ng bahay mo, yung pinaka-structure niya. Yun kasi yung magdadala ng lakas kapag may mga kalamidad, may mga lindol, may mga forces of nature. Maigi talaga na kumuha ng designer. So, ito yung mga pagkakamali na akala mo makakatipid ka kapag hindi ka kukuha ng designer or professional na magde-design ng iyong bahay. Yung thought ko dito sa part na to, maiisip mo talaga or masasabi mo talaga sa iba na, uy, ipagawa mo na lang yan kay yung bagong si ganito kasi mas mura pa yung singil niya compare dito kay na matagal nang gumagawa ng design. So, sasabihin mo, din ko na lang ipagawa kasi mura sa kanya. Pero, ang magiging impact pala nun is that nakatipid ka nga ng example mga 50,000 or 30,000 example kasi mas cheaper talaga sa kanya. Pero, nung ginawa na yung project is mas bigger pala or mas malaki pala yung gagastusin mo. Kasi yung design is that over-design ba kaya or talagang hindi naman inisip masyado yung cost efficient, inisip lang na ma-design lang talaga yung bahay. Mamimili ka sa start pa lang ba kung pipiliin mo ba tong makakamura ka pero yun pala over-design or hindi ganun kaganda or malaki yung gagastusin mo or dito sa kabila na medyo malaki yung pinakaunang bayad mo pero ang effect naman or yung ginawa naman na design para sa'yo is that makakatipid ka naman in the long run na consider yung sa maintenance, lahat-lahat na value engineering talaga yung project. Yung nakwento ko sa inyo, yung pinagkumpara ko, dun ko talaga nakita na kung gusto mo talagang makatipid, wag mo talagang tipirin yung designer. Pinakaunang hindi mo talaga titipirin is wag kang magtipid sa designer mo. At the same time, since nakakuha ka ng designer, tapos napag-usapan nyo kung magkano lahat yung babayaran, tapos nilagay naman niya na magbibigay siya ng kompleto or complete set of plans, sisingilin ka niya ng 10% or baka mas lower pa. Yung part na yan, magne-negotiate na lang kayo kung hanggang magkano, kung 10% pa talaga or mas lower pa sa 10% sa project contract cost. Yung pinaka-kontrata or pinaka-total project cost, yun yung
imo-multiply mo ng 10%, yun yung ibabayad mo sa designer. Doon, kumpleto na talaga lahat. Which is na-discuss ko sa isang video ko. So, panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na to. So, vital din na sa start pa lang, makipag-communicate ka talaga sa designer mo sa mga gusto mo, sa mga ayaw mo. At the same time, yung magiging maintenance, kailangan i-consider din talaga yan. Yung isa pa na hindi mo titipirin, lahat ng mga nakabaon, tapos kailangan mo pang bungkalin, mga ganun, mahihirapan ka, syempre. Tapos yung mga part na, example sa roof deck mo, hindi na waterproofing, ganun, tapos tag-ulan, mahihirapan ka kasi ulan ng ulan, tapos tagas ng tubig, tapos may mga appliances ka, or may mga cabinets kang nababasa, ganun. So yung mga part na yan ay huwag mo talagang titipirin. So, kasama din yan sa pagpili ng designer. Siyempre, ibibigay niya sa lahat sa'yo yung mga specifications, yung mga gagawin, yung mga scope of work. Magbibigay kasi yan sila ng bill of materials and quantities, specifications ng mga materials na gagamitin. Importante talaga na makakuha ka ng maayos na designer. Actually, challenge talaga yan. Kahit sa amin. Minsan, wala. Makukumpara mo talaga or parang magpapa-second opinion ka para makita mo talaga saan ka mas makakamura sa isa bang designer na to or sa isang designer na to. Pero kahit matipid yung isa, sisiguraduhin mo din or syempre nakataya din yung lisensya nila na malakas or strong talaga yung structure ng ginawa nila. Huwag mo talagang titipirin yung pagkuha ng designer. Ma-architect man yan or mga designer or group of people, engineer ba yan or engineering services na nag-o-offer din ng design services. So, yun lang muna for today and I hope na may nakuha ka sa video na to and see you again sa aking susunod na video. Bye!